Doon sa mga inamin ni Duterte, ano sa tingin niyo yung pwedeng ma-consider na clincher? For instance, yung paulit-ulit na sinasabi niya na, I take full legal responsibility. Do you think that was clear enough? That was clear enough because, okay, sinabi na niya yon sa Senado. Pero mas emphatic siya kahapon. But that's why, but I had to clarify nung nag-interject na ako, I had to clarify na sa tingin ba ni Mr. Duterte at yung mga kapulisan na sumunod sa kanyang order dahil inaako na niya yung complete and full legal and moral responsibility over everything that happened during the sa war on drugs, whether it's legal or illegal killings. Akala ba niya absuelto na yung mga subordinates, yung mga sumunod, yung mga police generals na nag-implement, yung mga tao nilang nag-implement? Definitely hindi. So siguro, inaano niya yan, nagpro-project siya ng ganon para to redeem himself sa police. Kasi nga, sinabi niya noon, he will protect. Pero tignan mo, may mga kinasuhan ngayon, may mga nawala, may mga na-dismiss pa sa service. Servisyo. Yung in-announce ni PNP Chief Marbil, di ba? Yung data, ilan din yung pulis na namatay, ilan yung mga nagkakaso, ilan yung mga na-dismiss ng IAS or ng NAPOLCOM. O, tinulungan ba ni Mr. Duterte yun? Hinayaan lang niya. So, parang bumabawi siya ngayon. Bakit? Hindi eh. Ano pa rin sila? Accountable pa rin sila. Kakasuhan pa rin sila. Yung mga talagang sumunod sa kanyang illegal orders. Ito lastly, Senator, alam ko pagod na kayo, no? And I really apologize for keeping you this late. Yung isang tanong na lang. No problem. Kasi may mga observation na sa pagsipot ni Duterte, baka siya yung nag-emerge pa na victorious dahil dun sa paraan ng pagkokontrol niya ng naratibo despite the efforts by congressmen to limit his profanities. Ano po ba ang tingin niyo? Who emerged victorious after several hours of hearing with the former president? Maybe ano yan, no? That's a valid observation because nga nag-dominate pa rin, although in a lesser degree compared doon sa Senado. Pero yung mga nangyari nga kahapon, na nandun din yung mga EJK families, may mga nagsalita din doon. And then yung mga ano na yan, yung mga incidents na yan, yung mga commotions na yan. And meron din naman talaga mga magagandang line of questioning ng some of the Quadcom members. Ano pa rin, yung na-highlight na this guy really should be held accountable. Kasi nga, inaamin na nga niya. And then nakikita ngayon yung magnitude, paunti-unting na yung picture nung the whole, the casualties, the so-called casualties of the war on drugs, ay unti-unti na talagang nakikita yung kabuuan. So, parang, yes, some can say that, na siya pa rin ang victorious kasi precisely ganun talaga ang style niya and ganun talaga ang gusto niya. He makes sure na he will be able to control the proceedings. Wala naman siyang pakialam kung i-contempt siya, kung ano man. Basta he just wants to really show to the audience, to the viewing public, na he is always in control. Kasi nga, the narcissistic in him always compels him to do that, to do those things, abnormal things in the usual sense, pero nagiging effective naman. On the other hand, marami namang nabubuksan na yung isip at yung mata na mukha nga na totoo yung mga aligasyon na yan against him. Na siya mismo ang nag-utos kasi ganyan din siya noon nung sa DDS. So, may mga ganun na mga nakukumbinsi na ngayon. Former believers in him, o kaya yung mga
neutral lang, hindi masyadong nag-aano, walang pakialam kung if it is Marcos or if it's DDS or if it's campings, Pero, nako-convert din naman sila na believers in the fact na this man really has a lot of accountabilities sa taong bayan. Yun ang sense ko. Well, former Senator Leila de Lima, maraming salamat po for joining us tonight. Always a pleasure. Pero, Christian, so good night. Uulitin ko lang invitation ko sa inyo kasi nilaunch na po namin dito sa Fox First yung aming election series. Ang title nun, Vote Wise. So pinalabas na namin kaninang alas 7 yung first episode with Sonny Trillanes and his mayoral run sa Caloocan. Magpapaschedule na po ako sa inyo. Marami nag-aabang yan. Okay? Okay. We'll keep in touch. Thank you. Noted. Okay. Good night. Okay.